So, yesterday, last night, through the effort of our officer, Colonel De Leon, at mababang loob, Major mababang loob, napakababang loob nito, at ang ating mga PNCO, police. Ito na, ito yung sample. Teka. Yan. Ang gaganda, oh. Ang mahal siguro nito. No magkata. Mas mahal pa sa motor. Ito yung motor, tako rin. So, 50 kasi 50 rin. Sayang naman, no? Unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng mga kapitbahay natin. Kasi ito, sila nahuli base sa violation ng ordinansa. Hindi sa kapritsyo, sa ordinansa, existing ordinansa ng city. So, pinatupad lang ng mga lespo natin. So, violation of ha? Hindi, meron silang gamit eh. May pag-testing sila eh. Kagabi nakita ko yung report sa akin. May pag-testing sila. Yung decibel. Decibel meter. Oo. Ano ang normal na lang? Dito. Dito ka, Colonel. Ayan. Sa may respect. Based doon sa mga technicalities natin, the national standard decibel is 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito, that meets sound at sumobra po sa 99, that is a violation na po ng ating ordinance. Kaya, pinapag-message na po namin. Ordinansa. Ini-implement na namin yung Manila Ordinance 8770 in relation sa Executive Order No. 4 ng 2017. Tinigitan mo natin ng OBR. Based on sa ordinansa natin, first offense is 1,000, offense, third offense is iba-iba pong lugar sa Manila. Yes po. Kasi yun po kasi based on sa statement ng ating confiscation of the 5 will serve as evidence. That is the violation of the ordinance. Ano po magiging evidence? Total po nito is 18. Naubusan na po kami ng OBR, so yung request for CBA po, the renewal of the full course of implementation. Ikikita ko po yung question natin dito. One paragraph of our ordinance, exempted po yung mga big bikes kasi nakalagay po is 400cc at is exempted. Kasi pag ginawa po natin na palitan natin yung mga pipe, sasabot po yung makina because it is designed as open pipe. So yung sa ordinance natin, exempted po ang 400cc up and those po tinatawag natin yung mga big bike.
Hindi, siya lang yung big. Mag-exempted po sila. Kasi 400cc. 400cc na po. Exempted po sila sa ordinance. Hindi, ano ba ngayon ng NMAX? Ito yung marami. Tapos, umapoy pa. Umapoy pa. Eh, imagine mo, mabuburaw yung mga tao. Daling araw. Paano po yung mga titignan o Eh, hindi naman sila pinagbabawalan magtinda. Ang tanong, pwede bang gamitin? Oo. Yung ordinansa, the heart of the ordinance is yung nakakapamerwisyo ka at mali yung gamit mo, minodify mo. Yung pagbebenta, hindi naman namin na pinagbabawalan. Hindi naman naging. It's the commission of the violation of the prohibition. Kasi pwede naman yan, Maynila. Halimbawa, walang ordinansa sa ibang lugar, hindi na ako magbabanggil. O dito bibili. O dali nila sa probinsya. But for the meantime, the people of Manila deserve quiet nighttime. Quiet and peaceful nighttime. Yung pa kahit sa daytime, masakit pa rin sa tenga yan. But generally, nadidistorbo talaga ang utaw sa gabi, yung oras ng pahinga. Yun yung concern namin. Kasi yun yung request ng taong bayan. I-penalize na yun. Ma'am, kami po nag-maintain ng records. Kaya po, tumaas na report. First offense, second offense, tumataas po yung records. Incremental. And po, hanggang sa maubos po yung pagkakabit ng mga partner. Kukolek namin. Sila din po yung malululi. 3,000 na rin po yun. Kasi ulit siya ng COVID. Sabi nga ni Mayor kanina, recidivism siya. Pero tingin ko naman, mauunawaan na rin na mayari ng motor na hindi naman talaga tama. Kumbaga, it's not there for the implementation is not to gain, for the government to gain money. It's for the government to heed the call and request of our people na maging mapayapa at huwag magulo ang gabi. Yun naman ang value doon. Yung penalty is nominal. Very nominal. Kaya lang, ikaw ba naman, 350,000 lang nakuha sa'yo. Pag hindi, 50,000 daw eh. Di ba? Mas mahal pa sa motor mo. Kung 50,000 na 50,000,000. Ang tanong, makakatakas ka ba lagi? Ang implementation, citywide. Hindi street, hindi avenue, hindi boulevard. Citywide. Sa citywide, maraming police all over. Especially with the directive of General Torre that all policemen must be in the streets. Kami naman, yung tagubilin ko kay General Guzman, in line with the national policy by the Chief PNP, sa gabi, katakot-takot na checkpoint ang meron sa Maynila. Yung police visibility also. So one way or another, if you're in Manila,
chances are, the probability is high for you to be apprehended in violation of the said ordinance. So, ano ang magandang solusyon? Wag na. Gamitin nyo na lang yan. Hindi naman tutulin yan. Dahil malakas yung, kung gusto nyo nang matulin, bili kayo ng big bike. O yung 1100 o 1400, yung magsasawa kayo doon. Hindi susuko. Pero kung mga ganun lang, gamitin nyo sa hanap buhay. Enjoy your... ako kasi pro-biker din naman ako dahil nagmumotor din naman ako eh. Meron akong speed 400 nung araw. May speed ako nung araw. On the speed. May Kawasaki CXR ako nung araw. Diba nagmumotor din naman ako. Pero I tried not to be a nuisance to others. Hanggat maaari. I enjoy riding and we support those type of hobbies. Pero yung nakakapamerwisyo na, we have to heed. Kailangan namin pakinggan yung kahilingan ng taong bayan na matulog ng maimbing at mapayapa at walang gulo sa ating bansa. So thank you, Colonel, Major, thank you MPD, keep it up. Nga pala, ulitin ko madalas sasabihin, bagay hindi naman masisisi ang tao. Sa simula lang yan. Ganyan-ganyan din sinabi ninyo sa akin sa recto ng araw. Natapos sa termino ko, wala nakabalik. Ibig sabihin, ipinapaalala ko lang. Itong sinimulan namin, curfew, anti-muffler, cleanliness, orderliness, tutuloy-tuloy po yan habang ako po nasa pamahalang lungsod bilang inyong ama. Kaya lamang siyempre, hanggat maaari, mas mainam na sana po nananawagan ako. Magkaisa tayo, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan natin yung disiplina sa Maynila.